Nako! Ito ang exciting part. Quadcom, hinamon po. No? Si Roque. Asan ba dito ulit yun? Kasama. Iba yata ito eh. Hindi, dumiretso na ho tayo, mga kababayan dito. Kay Ace Barbers. Oh. Ito. Representative Barbers kay Roque, magpaka-lalaki ka. Nung una ko pong nakita ito, mga kababayan, narinig, no? Nung una ko pong napakinggan at napanood, mga bossing, dalawa ho ang pumasok sa akin. Sa isipan ko ho. Magpakalalaki, wag lelembot-lembot. Ano? Wag yung tipong tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Wag yung ganun. Di ba? Yung pangalawa, mga kababayan, sabi ni Angelo Lanusa, good news, Lodi, magkakaroon ng promotion ang ating masipag at matapang na si General Torre. Ay, dapat lang. Di ba? Lahat ng majority ng mamamayang Pilipino ay panigurado matutuwa dyan sa balita na yan. Pangalawa, mga bossing, una, wag lelembot-lembot. No? Wag yung parang tipong, tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Wag yung ganon. Yung pangalawa, magpakalalaki, harapin po yung mga dapat niyang sagutin doon sa Congress. Panoorin ho natin. Pakinggan na lang natin ha. Tatanggalin ko to mismo sa screen ho. Kailangan pa ba mag-power tripping ng mga ng mga Quadcom chairs? Diba? Marami ho sa amin ay mga bago. Yan yung mga young guns nga po, mga kababayan. 'Di ba? Yan yung mga young guns. Ako, graduating ho ako. Kailangan ko ba mag-power trip? Alam nyo, maraming sinasabi ito si Attorney Harry Roque sa likod ng Quadcom o sa labas ng Quadcom. Sabihin mo sa harapan namin yan. Yung pala ang ibig sabihin, nuggets ko na ho, mga kababayan. Kasi nakita nyo si Roqueta. Hoy, hindi ako tumatawag na Roqueta kay nabasa ko kasi ito eh. Hindi kaya ni Roqueta na magpakalalaki. Becky talaga siya. Uy, grabe kayo. Na-boxing na si Roque. Ang sinasabi ho dito ni Congressman Barbers, mga kababayan, ang dami mong sinasabi sa amin, against sa amin, etc., etc., kapag nasa labas ka ng Quadcom. Pero kapag nasa loob ka naman, hindi mo masabi ng diretso sa amin. Yan yung ibig niyang sabihin. Magpakalalaki ka! Siguro sisigaw naman si Attorney Harry Roque. Lalaking lalaki ako! Ulitin mo nga 5 beses. Lalaking lalaki ako! Lalaking lalaki ako! Tapos sabay sa dulo. Ano yung sasabihin? Ano yung sasabihin sa dulo? Kayo na lang po mag-type dyan, mga kababayan. Tuloy! Diba? Ika nga itong hinihingi namin dokumento sa'yo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad, doon ka nagsasalita. Baka ho umiihi, kaya baka ho nakatalikod. Sabi ni Angela Hero, lalakwe ako, Darna! Hindi, sabi naman itong isang nag-comment, ano daw? 5 beses, lalaking lalaki ako. Tas yung huli daw po, nanlalalaki ako. Hindi. Doon yun, di ba? Sa mga birthday party ng mga bata. Doon yun. Kayo naman. Sabi ni Emiliano, nanglalalaki. Di ba? Kapag may mga birthday party yung mga bata papatayuin sa harap ng clown yung bata. Sumigaw ka, lalaki ka ba? Lalaking lalaki ako, sabihin mo. Ilang beses. Tapos dulo, nanlalalaki ako. Ay, nako. Sige, corny na yun. Tuloy natin ito. Ayaw humarap talaga ni Roque. That's what he says, no? Of course, that's his right, no? Karapatan niya magsabi na grave abuse of discretion. Pero sa amin, hindi. We only adhere to the rules of the House. In this case, we cited him in contempt because he violated. Sabi ni Mysterious, hello Mark, ikaw mamaya mapul ka kay Roque. Diyos ko Lord, no? Baka mapatopless tayo, mga kababayan. Sa edad kong ito, 40 na din ho ako. Wala na tayo nung yung parang pang Ronnie Liang.
Kaya kahit anong sabihin ni Roque, malabo na tayong mapatopless ho. Section 11, paragraph C and D of the Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation ng 19th Congress. At very clear ho yan, sinahit namin dyan. Ano yung isa dong kanyang violation? Sinabi niya na siya ay magsasubmit ng mga dokumentong importante. Pero hanggang ngayon, hindi siya nagsasubmit ng dokumento. So, ngayon, instead of speaking in front of the Quad, ando dun siya sa social media. Diba? Kung ano-ano sinasabi niya doon. Kaya yan ho yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. No? May panahon, may 30 minutes na inuukol si Harry Roque doon sa kanyang social media para magpaliwanag. Bakit hindi na lang siya sumipot doon o pumasok doon? Ang dahilan niya daw ho, mga kababayan, ano? Ang dahilan daw ho niya, mga bossing, hindi ko na ulit ibibigay sa kanila ang aking kalayaan. Aba? Parang makabayan ho, mga bossing, ano? Pero kapag si Harry Roque ang nagsasalita ng ganyan, ang bakya ho, mga bossing. Baka sabihin nyo, yung mga tengan nyo, linisin ninyo, ha? Sabi ko, ang bakya. Hindi ang bakla. Okay? Ako'y 100% naniniwala na lalaking-lalaki si Harry Roque. No? Ayaw lang daw magpakalalaki. Sabi ni Ace Barbers. Ang panawagan ko kay Attorney Harry Roque, na kung maaari, Attorney, marami ka namang kaibigan dito sa Kongreso, dito tayo sa Quadcom, wag dyan sa social media. Hindi naman tayo makapagdebate dyan sa social media. Oo, tsaka ang social media, sa mga vloggers lang, attorney. Ikaw, attorney, naging spokesperson ka. Tapos ang mga kausap mo, sila Congressman Ace Barbers, ang Quadcom. Doon, sa Quadcom nga, paliwanag mo lahat. Pagka napatunayan mo, Attorney Roque, na ikaw ay hindi sabit dyan, ay nako, ipagtatanggol pa kita dito sa akin channel. Di ho ba? Gusto mo, magpatawag pa tayo ng 10 kalalakihan na ideder. Ider mo lahat yan. Di ba? Pag napatunayan mo na ikaw ay hindi sangkot dyan. So, kung meron kang issue, sabihin mo sa harap ng mga membro ng Quad. Kung meron kang gustong tanong, itanong mo sa harap ng membro ng Quad. Hindi sa social media. Walang sasagot sa'yo dyan. Hindi raw kayo patas sa Quad. Yun ang sabi niya. Meron pong sasagot. Yung mga utu-utu nilang mga followers ho. No? But contrary to what the other people, perhaps majority of the people are saying, fair naman kami. Binibigyan namin, kaya nga namin siya binibigyan ng pagkakataon magsalita Diba? Unang-una, yung mga dokumentong hinihingi sa kanya, ipinangako niya yun. Hindi ho yung pinilit. Yun po yung hinihimutok mga kababayan. Nung mga Quadcom. No? Pinangako mo. Di dali mo lang. Hindi ipinilit, walang kung ano-ano. Kaya lang ho, siguro nung nakauwi na ng bahay si Roque, naku, bakit ko ba nasabi yun? Naku, bakit ko ba naipangako iyon? Maliligwak ako pag pinakita ko yung mga dokumento na yun. Sabi ni Alan Benavente, Sir Mark, jojowain ka daw ni Roqueta, tas mag-joint account daw kayo. Diyos ko po, Lord. Mahirap po yan. Sabi ni Mysterious, Diyos ko, pili ka, Mark, si Roque o si Nino Barsaga? Ikaw na lang, madam. Wag na sila. Tuloy. I-produce niya. Pinangako yun because material yun dun sa usapin kung saan nanggaling yung pera ng Biancham Corporation, PH2 Corporation, at iba pang korporasyon na siya ang nagmamayari. Diba? So, napakahalaga nun sa investigation na ginagawa tungkol dyan sa Pogo na yan. Illegal Pogo. Wala ho kaming interest doon sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Yun ang interest ng Quadcom. Sir Robert, Ace Barbers, ayaw humarap. No? Paaresto na. Yan na lang po ang solusyon dyan. Sabi ni Master Juicer, Alice Go o Cassandra Ong. Ayoko dyan sa dalawa na yan.